Yo! What is good? Welcome back to Joshon Point mga pare. So ngayon, ang pag-uusapan natin, the only thing that men wants in a relationship. Kung ready ka na pare, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy, shake a kill, ako 10 toes down. Tapos na yung isang linggong bakasyon natin. Napanood nyo na siguro yan dito. In-upload ko yung vlog ko sa Japan. So, ngayon, trabaho na ulit tayo, pare. Alright, bago tayo mag-start, pare, mga perfumes natin, lahat available na sa mga shops natin, bro. TikTok shop, Shopee, kung saan nyo gustong bumili, pare, available dun lahat. Hindi kayo ipapahiya na ito. Alright? Murang-mura pa to. Okay, mga bro, so itong video na to, itinag sa akin sa TikTok. No? So, kung sino ka man, pare, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pagtag sa atin. Isa tong interview ni Tony Gonzaga kay Papa Jack. Okay? Na merong interesting topic, pare. Okay? So, magre-react tayo, pag-uusapan natin, tignan natin kung may matututunan tayo. Right? Let's go. Saan mo masasabi na ang isang lalaki ay in love sa isang babae? So, yun ang question ni Tony doon, no? Paano mo daw ba malalaman na isang lalaki ay in love sa isang babae? Okay? So, bago natin malaman yung sagot ni Papa Jack, para sa akin, no? In my experience ngayon sa relationship ko, malalaman ng babae na gusto ko siya, no? Kung pinapahalagahan ko yung happiness niya kumpara sa akin. Okay? What do I mean by that? For example, gusto ng esmi ko, no? Gusto ng esmi ko na kumain dito sa certain restaurant na to. Okay? Ayoko dun. Right? Ayoko dun. Pero dahil yun ang gusto niya, right? Yun ang kasiyahan niya, yung kumain sa restaurant na yun. Bibigay ko sa kanya yun. No? It's no big deal for me. Di ba? Hindi naman big deal sa akin yung kung saan kumain. Eh. Di ba? Kung yun ang kaligayahan niya, oh, sige, go. Di ba? It's not a big deal no? Kung saan kumain. No? So yung mga ganong klase pare, no? sa katayuan ng buhay ko ngayon, ganon ako mag-express ng appreciation sa esmi ko. No? Ganun ako mag-show ng love, kumbaga. Di ba? So, tingnan natin yung sagot ni Papa Jack, no? Kapag when you let your walls down, kasi ganito yan. Ang mga babae kasi may ugali, ang mga babae na. When we tell you things that makes us vulnerable, when we fight, you use it against us. You weaponize it. Ano ba? Ito, common example to. Ang mga lalaki sa pasikat minsan bago ang relasyon. Oh. So, sabi ni Papa Jack, yung ano nga daw, no? When a guy is being vulnerable sa babae, no? That's how you know na mahal ka nung lalaki. Di ba? Agree ako doon, no? Lalong-lalo na ganun mag-show ng feelings ang mga lalaki pag alam mong sabihin natin para mabilis yung maintindihan, blue-pilled pa. Okay? Baguhan pa sa pag-ibig, hindi niya pa alam yung consequences ng pagsabi ng vulnerability sa babae. Because tayo, alam na natin yun, never nating gagawin yun. Okay? At alam natin ang consequences nun. So, yeah, no, hindi, agree ako doon. Yung ganun mag-show ng feelings, yung mga lalaking hindi pa bukas o hindi pa gising sa katotohanan. Okay, so agree ako doon. Oh. Alam mo, dati akong babaero eh. Nagbago ako dahil sa'yo. That's a line. Pero ang maalala ng babae, babaero ako, nawala na yung nagbago ako. So pag nag-away sila, or may duda siya, bawa, hindi niya makontak. Ang lagi niya maiisip, dating babaero to. So nag-weaponize. So the men will stop saying things. Hindi na ako yeah, I 100% agree. Yan yung consequences, okay, ng pagsabi ng vulnerability sa babae. Napag-uusapan natin yan because they will use it against you. Okay, kaya lagi ko sinasabi sa inyo, wag na wag. Lalo na yung mga babaeng hindi pa ganun katagal yung relationship ninyo. Alright? Yung feeling mo, na-flirt date, sidus mo lang naman, no? Sasaglit pa lang kayo, iwasan nyo yung mga ganung galaw, pare. Okay? Because
Pag naghiwalay, kumbaga baho mo yan, brad eh. Di ba? That's your weakness. Kumbaga baho mo yan. Pwede niyang sabihin yan, ipagkalat yan, pare, pagka may galit yan sa'yo. Or meron lang kayong maliit na misunderstanding. Dahil malas mo pa kung yung babae mo immature na ulupong. Di ba? For example, yung kay yung nangyari kay Zainab at saka kay Skustakli. Di ba? Anong ginawa ni Zainab nung nag-break sila ni Skustakli? Pinagkalat niya na nagkaroon siya ng ng 2. Alam niyo na yon, di ba? Pinagkalat niya, vulnerability mo yun bilang lalaki, sakit yun, na nakakahiya. Di ba? Kaya nga karamihan tinatago yun, hindi pinapaalam kahit sa mga partners nila. Gusto nakakahiya yun. Pero sinabi niya, pinagkalat. Di ba? Ano pa? Yung madalas gawin ng mga babae ito pagka may breakup. Sasabihin nila, hindi nga naglalaban ng gamit yan. Ako nagbibili ng gamit, ako naglalaban ng damit niyan. Isusumbat. Kumbaga, isinusumbat nila sa'yo yung mga inamin mo sa kanila or yung napakita mo ugali sa kanila. Di ba? So, I don't agree on doing this. Pero yun nga, maraming ganyang lalaki, lalo na yung mga hindi pagising sa katotohanan. No? Yung hindi pa alam ang game. Di ba? Hindi pa alam ang game. So, avoid that, pare. Avoid that hanggat maaari. Pagkakwento sa'yo, kasi i-weaponize mo yan eh. Ginagamit yung vulnerability ng lalaki to win an argument. Kasi totoo nga naman, dating ang babaero. Pero you had no way of knowing it. Sinabi lang naman sa'yo. So, kung ang tanong is, paano malalaman na in love ang lalaki? Kung kaya na namin magbaba ng walls namin. Diba? We can be vulnerable around you. And that's very difficult to achieve. Yeah, but, I suggest guys don't do that. Hanggat maaari, wag. Okay? Maintindihan ko pa kung hindi ka pa nanonood ng Joseon Point na gawa mo to dati. Okay, yeah, that's a mistake, but baguhin na lang natin. So, yeah, I agree in a way dahil nga ganun karamihan ng lalaki na hindi pa alam. Naniniwala po ko na sa relasyon, babae talaga ang boss. That's coming from a guy. Ang babae nagdadala. Yes, ma'am. Pero, your duty as a woman is to make us feel that we are the boss. Halimbawa, ma'am. True. Kurtina ng bahay. So, you allow your husband to choose. So, red, black, blah, blah, blah. You have 5 favorite colors. Anong gusto mong kurtina? And the guy would say, red. Kahit anong mangyari, kami namili, pero panalo ka pa rin. Why? Because you gave us the choices. That's very tricky. But we feel like, ako namili ng kurtina namin. Pero totoo niyan, Phil. So, it's your duty to make us feel that. Huwag mo kami hubaran ng pride. May nabasa ako. I don't agree doon sa sinabi niyang babae ang boss sa relationship. No? They can be a boss in their... I don't totally disagree, no? But yung sa example na binanggit ni Papa Jack, medyo sablay tayo doon. Okay? Kasi pagdating sa kurtina, most likely, wala naman talaga dapat tayong pakialam doon. Di ba? Most likely, pagdating sa kurtina, sila naman talaga magde-decide niyan. We can suggest, yes, we can suggest, but I don't think na may pakialam tayo dyan. Well, dito sa bahay ko, pare, dito sa bahay namin, totoo yung sinabi niya, agree ako doon na pagdating sa mga ganyan-ganyan sa bahay, kurtina, mga appliances, the woman should seek advice or kumuha ng tawag dito ng opinion galing sa husband. Okay? Because dalawa kayong titira dyan eh. Di ba? Kadalasan ang choices ng mga babae pagdating sa appliances yung mga pag-girly. Alam ng SB ko na ayaw ko nun. Kaya lagi niya akong kino-consider na anong gusto mong kulay? O sabihin ko yung lang, black, brown, gray, or yung neutral. Hindi pwedeng may bulaklak-bulaklak dyan. Dalawa tayong nakatira dito.
Di ba? So, ganun yung ginawa yung bahay namin, ganun nagde-decide kaming dalawa. Kailangan, hindi pwedeng girly. Lalo na sa kama namin, hindi rin pwede. Kailangan yung neutral. Right? So, pagdating sa mga ganung bagay, yes, girls can decide and they can seek opinion dahil dalawa tayong nakatira doon. Pero, not totally the boss of the relationship. They can be boss on certain aspect, but not totally the boss. Doon ako medyo disagree. Okay? Hindi sila boss na magpapalakad ng relationship. Merong aspect, I agree. Di ba? Tulad nga nun yung mga ganyan-ganyan sa bahay. Kasi minsan, lalaki, ang focus natin, lalo na ako, ito sa estado ng buhay ko ngayon, ang focus ko, paano ko magkakaroon ng pera? Kaya wala minsan akong hindi ko pinagtutuunan ng pansin yung mga maliliit na bagay. Kasi ang nasa isip ko ngayon, paano kami magkakapera palalo? Yan ang nasa isip ko. Pero everything that's happening dito sa relationship namin, ako ang nagde-decide. Ako ang last say. Okay? Because ako, kilala ko sarili ko, I'm more logical than my wife. Okay? Kasi alam natin mga girls, they move by their emotions. Now, emotions are, again, anong emotions? Changing every time. And hindi mo pwedeng gawing boss ang emotional na ano. Yes, they can give advices, opinions, but ikaw lalaki na dapat logical ka. By nature, you're logical. You're much more fit to decide better than the emotional person. Okay, so, pero again, nangyayari kasi to pare, no? Nangyayari to, nagiging decision making ang babae pag yung lalaki wala ring sinabi. Okay? Pareho silang emotional, pareho silang hindi mo pakali sa emosyon nila. Madalas, nagti-take charge ng babae. Kaya mapapansin ninyo, kung sino yung madaldal sa relationship, sino yung bossy sa relationship, di ba? Pag babae yung bossy sa relationship, tignan mo yung husband. Malamang sa malamang, wala rin sinabi yan pagdating sa personality. Oo lang ng oo. Ganun. Di ba? But yeah, yun yung masasabi ko doon. Tuloy natin. If you talk to your husband like a king, he will show up like a king. Yes, ma'am. In a relationship. But if you talk down to your husband like a loser, he will be a loser in a relationship. Ang babae talaga, we measure love differently. Sabi ni Tony, may nabasa daw siyang libro that if you treat your husband like a king, he will feel like a king. But if you talk to him like a loser, he will feel like a loser. I 100% agree dun sa sinabi niya. Okay, pero merong condition yan, pare. Okay? So, tapusin muna natin to. Ang babae, you measure love with the little things that we do for you. We're about the details. Yes, ma'am. The smallest things, big deal sa amin yan. Say, for example, binilang kita ng bouquet, the biggest bouquet of flowers I can buy. Pero pinahatid ko lang sa driver ko. That wouldn't mean anything. I agree. Agree ako doon, no? The little things, gusto talaga ng babae yan. Kaya nga, yung mga little things, sila ang pag-decidean mo, pare. Okay? Sila ang pag-decidean mo ng mga little things. Kaya nga, hindi nga boss eh. Kasi, pag boss, kailangan big deal yung mga decision mo. Sila ang pag-decidein mo ng mga little things. Hindi sila ang pwede mag-decide ng big deal things kasi mai-stress yung mga yan, diyan na papasok na magiging toxic ang babae. Kaya as much as possible, lahat ng little things lang pare, sila ang pag-decidein mo. They will appreciate it na para bang may ginagawa ka sa kanila pero it's an illusion na sila lang gumagawa. Kumbaga binibigyan mo lang sila ng decision na maliliit pero para sa kanila okay yun. Diba? At, kumbaga game yun sa relationship sinasabi ko sa inyo. Pero yung big deal, hindi nila kaya yun. Kaya nila yun, no? But it will put stress. Maraming stress ang mararamdaman nila compare sa iyo bilang lalaki. Kaya hindi talaga dapat sila ang boss. Okay? Huwag ganun. So, little things, totoo yun. No? Ang babae, they appreciate the little things. For example,
Kaya nga gustong-gusto nila yung naalala mo yung birthday, yung mga anniversary. Diba? Yun lang naman. Gusto nila yun. Diba? Gusto nila yun. Surprise mo. Tayo, wala naman tayong pakialam dun. Hindi mo nga maalala yung birthday ko. Wala kaming pakialam dun. Diba? Mga supot lang na lalaki yung nagdadamdam na hindi mo naalala yung birthday. Hindi mo dapat inaalala yung mga maliliit na bagay. Let the girls worry about that. Ikaw pare, you are born to do great things, okay? You are born to do great things. Compared sa, bumitas ako ng bulaklak sa gilid at inabot ko sa'yo ng personal. That means the world. So, ganun mag-measure ang babae ng pagmamahal. Kami naman ba lalaki, iba naman ang pag-measure namin. We measure love with the amount of respect we enjoy from you. Yep, 100% agree. Okay? Girls, they love the little details, but tayo simple lang. Again, respect lang ang kailangan natin. Okay, yan ang love para sa atin, you respect us. Okay, kaya nga, mapapansin nyo pare, mga tropa natin, minsan mahal na mahal natin mga tropa natin because mga tropa natin, nire-respeto tayo. Diba pare? Pero, pag-uusapan natin, tutuloy natin mamaya, no? Case in point, halimbawa, yung jowa ko po, hindi ako sinasama pag lumalabas sila ng friends niya. Eh kasi nung sinama ka niya one time siguro, hindi simangot ka doon. Hindi niya sama talaga. Okay, yan ka lang doon eh. Mabastos siya. So, hindi kita kasama. Kikwentuhan ka na lang niya. Pero kung masarap ka kasama, baka mamaya hindi siya pupunta pag di kasama. Totoo yun, no? Sobrang big deal pare ng presence ng babae mo sa labas. Okay? Sobrang big deal niyan. Sabi ko nga sa inyo, your women represents you as a man. Kung paano ka magdala sa relationship, your women represents that. Pag yung babae mo ang lupit sa labas, mapino, malupit, pino, disente, tahimik, ang sasabihin ng mga tao sa paligid, malupit yung asawa niya, malupit yung boyfriend niyan. Diba? Pero pag yung babae mo for the streets sa labas, sa club, utang ina, ginagrind yung ibang lalaki, nakikipaglandian sa ibang lalaki, alam mo sasabihin ng lalaki, alam nyo na. Diba? Ay putang ina, support yung boyfriend niyan. Diba? Kita mo nandyan, no? Oh. Sasabihin pa, hindi nagpaalam. Oh. Kasi susupot-supot yung boyfriend. Diba? Totoo yun. Totoo yung sinabi nila doon. No? Tapos isa pa, yung magdadabog, kunyari, may mga happenings, di ba? May mga family gathering. Nagkamali ka lang saglit, binabatukan ka, binubungangaan ka sa maraming tao, di ba? That's a sign of disrespect. Okay? That's a sign of disrespect. Hindi ka talaga nire-respeto nun, pare. Once nabungangaan ka ng babae sa public, sobrang baba ng tingin sa'yo nun. And yun ang kailangan ninyong ma-call out. May nakita nga ako pare, ito, di ba, nag-Japan kami. Sa airport, Pilipina. Binubungangaan yung foreigner niyang, ewan ko, asawa ba yun o boyfriend. Di ba? Di ba? Kung ako yung foreigner, baka binatukan kita eh. Di ba? Sabihan nyo, lakas-lakas ng boses habang naglalakad sila. Parang may nakalimutan kasi. Di ba? Yung foreigner, nakaganon, no? If I know, pera niya yung panggagastos ninyo pang travel dyan. Diba? Mayabang pa eh. Yung mga tao nga nagtitinginan, biruin mo. The disrespect. Ano yung mga arting wala sa lugar ng mga babae? May mga ganun. So, yun yung video pare, no? So, pag-usapan natin yung respect. Pare, respect. Sabi ni Tony doon, no? May nabasa siyang libro na ang sabi if you respect the king, if you treat your husband a king, he will feel like a king. If you treat your husband as a loser, he will feel like a loser. Right? And I 100% agree, pare. Pero, okay, lagi nyo tatandaan that respect is earned, not given. Kung nararamdaman ninyo na dinidisrespect kayo ng mga partners ninyo, wag muna kayong maging emotional, wag muna kayong magalit. Think about it muna. Okay, think about it. Ano ba to? Bakit ako nide-disrespect nito? Baka kasi loser ako?
Baka naman susupot-supot ako. Baka naman kasi, in short, hindi ako karespe-respeto. Diba? Tambay lang ako sa bahay, batugan ako. Pag manamit ako, para akong loser lang. Mukha akong walang trabaho pag manamit. Amoy dugyot siguro ako. Yung haircut ko parang you should think about it muna, pare. Always tandaan, respect is given. I mean, respect is earned, not given. Now, pag na-realize mo, teka, yung disrespect ako nito. Ako nagtatrabaho dito. Nag-workout ako. Inaalagaan ko yung sarili ko. Inaalagaan ko rin siya. Nagpo-provide ako dito. Diba? Inaayos ko yung sarili ko para maging presentable ako sa mundo. Tapos i-disrespect mo ako, that's the time na kailangan mong ayusin yun. That's the time na i-call out yun. Baka naman kasi dinidisrespect ka na dahil may nakita ng mas malupit. Or baka nag-cheat na. Diba pare? You have to realize that. No? Kailangan nating ma-realize yan para hindi tayo maging delusional. Ang mga delusional na tao, hindi marunong mag-isip. Hindi, walang self-awareness. Importanteng self-aware ka sa nangyayari. Kailangan malaman mo, karespe-respeto ba ako? O baka naman kasi loser talaga ako kaya ganito. Diba? Binubungangaan niya ako, tumatahimik lang ako. Imbis na i-point out ko yung mali siya, mali yung babae, ako pa yung nagsusorry. You're a loser kung ganun. Pag mali ang babae, para marespeto ka niya, idiin mo sa kanya yung kamalian niya para ka magiging tatay niya. Teka, ikaw ang mali rito. Bakit ako ang sinisisi mo? Anong ginawa mo? Anong nangyari? Paulit mo sa kanya yun. That's how you get respect sa babae. Okay? In order to get respect sa mga babae ninyo, kailangan mas maging malupit ka dun sa babae na yan. Because pagka naramdaman yan na teka, parang mas lumalaki na yung sweldo ko rito. Teka, parang mas, di ba? Diyan na lalabas yung pagdi-disrespect niyan sa'yo. Bababatingin yan sa'yo. Okay? So, kailangan ninyong ma-realize yan. Right? So, magandang video. Okay, magandang video. May natutunan din ako nun. And yeah, again, OG talaga to si Papa Jack sa trabaho niya. Kasi bigat dati, di ba, tatawag ka sa kanya tapos mag-a-advise siya ng sa'yo. OG and Tony, okay din yung mga insight niya. So, na-appreciate ko yung video na yun, pare. Sana may natutunan kayo, katulad ng may natutunan din ako. Leave a comment down below kung ano masasabi niyo mga pare. This is Josh on Point. See you next time. Boom! GFAB.